kung honest to goodness na trial, kumpiyansa tayo na malulusutan ito. Kaya lang, this is a political trial kasi. So, kita naman natin ngayon sa mga nangyayari ngayon kung paano gipitin yung mga senador na hindi kaalyado ng administrasyong ito. Katakot-takot na panggigipit, katakot-takot na instant case na ginagawa ng administrasyong ito napaka-vulnerable. Pero mapipigilan itong panggigipit na to at panghaharas na to kung ang taong bayan ay makikialam at magpa-participate para labanan ang political harassment na to. Yun ang nakakabahala, yung atake ng administrasyong ito na mukhang wala nang sinasanto, mukhang hindi na alam ang tama at ang ginagawa ay puro pangsarili nilang hangarin na mukhang gusto pa nila mag-forever sa panunungkulan. Tatay Rani, nabanggit po ninyo na kung bendalo mo ay posible yung mangyari. Ngayon po, pag nangyari po, halimbawa, event. Mamaya kunin ko yung number ni mamaya pa pagkatapos. Tatay Rani, kung sakasakali po, gawin po nila lahat ng paraan, event, magkaroon po ng bendalo, and tutuluyan po nila kasi may mga ilan po sa mga senador nagsasabi, posible pwede na 15, ang yung boto, yung iba naman nagbabago-bago, which is 16, no? So ngayon, if ever ho, gawin mo nila ang lahat para matanggal si VP Sara, ano ho ang magiging epekto po nila dito sa Pilipinas? Or ano yung mangyayari ho after ho, kung mangyari man ang bagay ho na ito? Talagang kung ganun at walang magmamalasakit na taong bayan, talagang malulugmok tayo at mananaig ang kasamaan. Ang kinatatakutan ko lang dito talaga ay mangyari yon. Pero ang makakapigil na lang doon, yung tinatawag nating pagkilos ng sambayanan. Kita naman natin sa ngayon pa lang walang nakakapigil sa anong gusto nila, ini-execute nila, kahit illegal ito, pero wala pa rin tayong wala pa rin ikang nagagawa ang ating hustisya dahil ang ating Supreme Court hanggang ngayon ay natutulog pa dahil takot sila dahil by November magre-retired si Chief Justice at yung siyam na justices po natin ay contender sa pagiging Chief Justice. So nakakalungkot pero yan po ang nangyayari sa bansa natin, na mukhang kulang po talaga ang pagkakaisa ng sambayanan. Tay Rani, pahabol ko lang mo. Kahapon kasi naglabas na pahayag ang ating Pangulo na sabi niya, bakit siya daw yung binabatikos about sa mga flood control, which is siya daw ang nagpa-imbestiga. Ano po yung reaction po dito? Talagang doon pa lang mukhang wala na talaga sa tamang pag-iisip ang ating presidente. Mukhang talagang ang kasabihan, at ito, 24 years na ako as a public servant at ang laging hinahawakan ko is committee ko, laging public order and security. Meron din tayong kaalaman, lalong-lalo na sa usapin sa droga at alam din natin ang tao na which is under the influence of drug, alam natin yung mga manirisim doon, yun ang nakakatakot dahil mukhang sabi nga ng kapatid, bangag na ang gobyernong ito, wala na itong direksyon. Yun ang nakakatakot. So, nakakalungkot dahil alam natin na si Senator Marcoleta ay umaga pa lang, nagpahayag siya ng kanyang intensyon na pumunta sa Sandigang Bayan and of course para i-depend niya ang kanyang sarili. And yet, ganyan ang resulta ngayon. So makikita natin na ang gobyerno ngayon ay talagang sinusupil ang mga leaders natin
na kumakalaban or nagpapaalam kung ano ang mga ginagawa ng administrasyon. So, isa din yan sa mensahe ko sa mga kapanalig nila sa Iglesia ni Cristo. So, ngayon, sana na-feel nyo ang na-feel namin noon na gusto nilang hulihin si Senator Bato de la Rosa. Sana na-feel nyo nung time na hinuli si Senator Jinggoy Estrada. Ngayon si Senator Marcoleta na naman. So I hope that everyone learns na ang kanilang mga strategy, ang strategy ng gobyerno na to ay pariha lang yan siya. So sana, sabi ko nga, mapagmatyag tayo and araw-arawin natin ang ganitong ginagawa. Tingin nila, tinatawanan lang tayo. Tingin nila, wala tayong boses. But, ang masasabi ko, habang may isang taong Pilipino na tumatayo at hindi lahat tayo nag-agree sa ginagawa ng administrasyon, may pag-asa ang Pilipinas. So, sa aking mga kababayang mga Pilipino, na tuloy pa rin nagmamahal sa watawat ng Pilipinas at sa konstitusyon, ituloy natin ang laban dahil hindi kayo nag-iisa. Andito kami, nagpapainit, nagpapaulan dahil mahal namin ang Pilipinas. Hindi namin mahalang ang Duterte, kundi mahal namin dahil sila ang nakipaglaban para sa mga mahirap, nakikipaglaban para sa katotohanan. But above all, we love our country, we love our flag, and we love God. So, serving God is serving the people. Sir, isa na lang. Ano magiging epekto nito sa impeachment ni VP Sara? Ang walang epekto ito sa nangyari kay Senator Marcoleta. Dahil bakit? Walang epekto sa side natin dahil nakalagay naman talaga sa batas na talagang 16 ang kailangan nila. So, ang ini-expect natin, even nila ang law. At alam naman natin na talagang tinitest na ang water na ganyan ang gagawin nila. So, ang tanong dyan, ano ang epekto sa taong bayan? Hindi sa impeachment ni Inday Sara. So, taong bayan, kayo ang nanonood, kayo ang nag-oobserba kung ano ang ginagawa ngayon ng administrasyon. Kayo ang maghusga kung ano ang gusto niyo sa bayan natin sa Pilipinas. Dahil kami ay nagrarally lang dito, peaceful rally, kami ay nagmamas dito, but ang question ko, taong bayan, willing ba kayo na ganituhin tayo? So, ang huling pasya pa rin ay ang taong bayan. So, huwag niyong maliitin ang taong bayan dahil punong-puno na ang taong bayan at huwag niyong hintayin na lagalab na ang bayan. Lagablab na ang bayan. So, hold on lang kayo dyan. Kung sino yung available, please join us dahil meron naman tayo ditong mga tubig. And we are doing our best to provide kung ano mang pagkain na mga maraming volunteer na nagdadala dito araw-araw. So, para sa akin, huling mensahe ko, ngayong araw na to, ang challenge na ito hindi para sa akin. Ang challenge nito is bilang Pilipino. Ano ang pagmamahal natin? Ano ang silbi nitong flag natin kung hindi kami, tayo ang tatayo? Anong silbi ng maraming dugong dinanak, maraming namatay sa Mindanao dahil lang gusto ng kapayapaan, gusto ng kasarinlan? Mawawala yan kung if ever hindi natin bantayan ang impeachment ngayon. So mga kababayan ko, alam ko gising na kayo, just wait kung ano ang inyong nasa puso sa mga araw ng impeachment dahil tuloy-tuloy ito, kayo ang magdesisyon para sa ikabubuti ng iyong bayan. Kung mahal mo ang Pilipinas, sumama ka dito. Hindi lang kaya natin i-like and share, but I'm inviting you to join us and fight with us para i-preserve natin ang ating kalayaan. Again, God bless you at tuloy ang laban. Mahalin natin ang Pilipinas. God bless. Thank you mga. Yung isa. Thank you Kong.
Ay, andi dito na pala yung ano, ibibigay ko sa'yo na ano. Saan? Isa. Ito. Oh, yan. Para maganda. Ibigay ko to sa'yo. Are, hawakan mo muna sa secretary, kaya ibigay ko to sa'yo. Ha? Sige, dahil pupunta na ako dito. Loyalist leader. Hindi po ako basta member. Leader po ako ng Caloocan bilang Marcos Loyalist doon pa po sa ama. Sa kay Apo Marcos. Kaya nung ito'y tumakbo ng Vice President noong 2016, na dinaya naman po kami ni Lenny Robredo. Yun po, doon nagsimula ang aming pagmamahal sa bayan at mamayan. Akala ko, yung unity na pinuo nila ni Ma'am Sara Duterte, ni Pipi Sara Duterte, ay isang tunay na pagbabago at isang tunay na pagpapaunlad sa ating bansa. Subalit, siya ay tumalikod sa unity. At ang naiwang nagtatrabaho ngayon na pinupolitika nila na gumaganap sa kanyang mandato na si Pipi Sara Duterte ay kanya pa pong pinahintulutan na ito ay ma-impeach. Nakakalungkot isipin dahil yung ama ng ating Pangulong BBM ang nagpalitin sa libingan ng mga bayani ay si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte po ang naging dahilan kung bakit napauwi at napalo si Apo Marcos kay palibing sa libingan ng mga bayani dahil kay Pangulong Duterte. Pero ano po ang isinukli nitong BBM na ito? Isinuko at ipinadala sa dahig. Doon po nagsimula ang aking galit at ako po ay nag-withdraw ng support kay BBM. In public, naka-video po yan, bisitahin niyo po ang Facebook ko, Ferdinand Rosales, naka-pinpost po ang public withdrawal of support ko na hindi na ko na po kinikilala ang Pangulo si BBM at hindi ko na po sinusuportahan. Dahil ang ginawa na po kay Pangulong Duterte ay isang malaking katrayduran. Wala siyang utang na loob, sa totoo lang. Kaya nakakalungkot talagang isipin na maging ang ina ni BBM na merong kaso rin at convicted po ito. Pero hindi po pinahintulutan ni Pangulong Duterte na ma-issue ang warrant of arrest kay Madam Imelda Romualdez Marcos. Kaya kung tutusin, napakalabis na utang na loob ng mga Marcos sa mga Duterte. Doon ko i-analyze na ang pagkatao nitong si BBM ay wala talagang kwenta, walang empathy, walang pagmamahal at malasakit sa ating mga mamamayang Pilipino. Kaya ako nag-withdraw ng support at ako ngayon po ay bahagi na ng PDP. Mabuhay ang PDP. Salamat din sa PDP dahil narito tayo ngayon magkasama-sama sa isang layunin, sa isang pangarap, sa isang adikain na magkaroon ng isang tunay na pagpapago ang bansang Pilipinas. At mangyayari lamang ito kung may babalik natin sa Palasyo ng Malacanang ang ating mahal na Pipi Sara Duterte na kung tutuusin as per Constitution, kapag ang ating Pangulo ay incompetent na at hindi na nagaganap ang kanyang mandato, automatiko po ang Pipi Sara ang dapat na pumalit sa kanyang pwesto. Kaya lang makapal ang mukha nitong si BBM at ayaw talagang bumaba. Dapat ang gawin niya ay katulad ng ginawa ng kanyang ama nang makita ng kanyang ama na dagdanak ang dugo ng Pilipino sa kapwa Pilipino ay usan na lang po siyang sumama sa mga Amerikano para dalhin siya sa Hawaii para wag magpatayan ang Pilipino sa kapwa Pilipino. Ang mga nagaganap na rally sa ESA, sa Libasan Bonifacio, sa Senado, peaceful po yun, hindi po marahas at ayaw na ayaw po natin ang karahasan. Tayo po ay nakikiusap at nananawagan sa Pangulong BBM
it's better to step down. Bumaba na naman ng maayos para magkaroon ng tunay na kapayapaan at tunay na pagbabago ang bansang Pilipinas. Dahil tayong lahat po ay apektado ng ginagawa nilang sobra-sobrang pagnanakaw sa pondo ng bayan. Nakakalungkot isipin na sana napakayaman ng ating bansa. Tayo po ay kumpleto sa natural resources, mula sa asukal hanggang sa abaka, ginto at lahat ng natural na yaman ay nasa bansang Pilipinas. Dahil kung inyong susuriin, ang bansang Pilipinas ay ang lupang ipinangako ng Panginoon. Kaya mapalag sana tayo kung magkakaroon tayo ng leader na isang Duterte muli para iahon ang ating bansa mula sa umunoy ng kahirapan. Kawawang-kawawa na po ang bansang Pilipinas. Kung tutusin ang mga nagrarally na yan sa EDSA, sa Liwa, sa Bonifacio, hindi po yan mga traditional rallyista. Yan po ay mga pangkaraniwang mamamayan, mga pangkaraniwang Pilipino na naghahangad lamang na maging maayos ang antas ng ating mga pamumuhay. Subalit dahil walang tamang gabay at walang pagmamalasakit ang nasa Malacanang ngayon, kaya tayong lahat ay nagdurusa. Saan naman kayo nakakita na mas inauna pa nila ang impeachment na hindi naman nakikinabang tayo mga mamamayang Pilipino? Hindi po tayo makikinabang sa impeachment na yan. Ang makikinabang dyan, sila lamang. Pero tayo mga mahirap na Pilipino ay hindi makikinabang sa impeachment na yan. Mas makikinabang tayo kung ang uunahin nilang imbestigahan ay ang flood control project na natin ghost. Yan po ang ating pakinabang kung yan ang uunahin. Isipin nyo, ang mga mag-iimbestiga, sila mismo ay involved sa mali-malitang nakawang bias. Wala tayong maasahang magandang resulta sa investigasyon nila. Pagkamat alam natin na manipulated, pero naghahangad pa rin tayo na unahing imbestigahan ang pagnakaw na yan, yung mga mali-malita na yan, na DPWS Ghost Project. Kaya nga nagkaroon ako ng idea. Sabi ko, 250 na congressman mahigit na may mga pondo bawat distrito at may mga kanya-kanyang mga staff o empleyado. Ang laki ng pondong lumalabas para sa kanila. Siguro mas maganda pa at mas mainam na i-abolish ito at ang pondong ginagamit sa kanila ay ibigay sa tao dahil ang tao ay kailangan makaranas ng pag-asenso. Pero hindi natin mararanasan yan hanggat ang mga pera o pondo ng bayan ay ninanakaw nila at sila lamang ang imayaman. Wala na silang inisip kundi ang impeachment. Hindi nila nakikita ang tunay na ugat ng problema ng ating bansa. Ang Meralco, tinatatantago na tayo. Ang laki ng pinapatong nila. Nakakagulat, hindi natin alam kung saan ang galing yun. Masyado na tayong dinutugasan ng mga oligarkong negosyanteng ito. Dahil wala nang inatupag ang ating mga politiko, kundi mamilitika na naman. Meron tayong mga matitigong politiko. Kaya lang outnumber sila. Ilang lamang sila. Kapag tumutol sila, code of ethic, reklamo agad sila. Naikumpara ko nga yung code of ethic na yan. Dahil nung si Congressman Kiko Barsaga ay nakapagsalita ng isang katotohanan, ay agad nilang nireklamo sa code of ethic. At ito ay tinanggal nila ng persahan. Dahil naman sa pagsasabi ng isang katotohanan, nag-isip ako, sabi ko, kung ito'y nagsasabi ng katotohanan at tinanggal dahil violation sa code of ethics, eh di mas more na against sa code of ethics ang ginawa ni Edwin Tulfo. Yun ang dapat na mareklamo sa code of ethics dahil yun ay pagbabanta, ilalabas daw kung sino man ang gustong ilabas sa Senado
ay violation sa Code of Ethics. Hindi po dapat siya nananakot dahil siya po ay isang public servant. Bakit hindi nagkaroon ng violation against Code of Ethics ang Tulfo? Bakit? Dahil kapanalig ng Pangulo BBM. Kaya pinipanaw kay Senator Jigo Estrada. Pinatawag sa Malacanang, ikukulong kapag hindi siya bumaliktad. Pero nasunod sa kanyang puso na di ba nilang makulong dahil kung meron man siya nagawang kasalanan, dapat lang pagbayaran. Pero at least, naging tapat siya sa kanyang sarili at pinayagan niya siyang makulong. Huwag lamang siyang bumaliktad, huwag lamang nang ibenta ang kapakanan ng bayan at mamamayan. Pero si Gis Escudero at saka si Villanueva na isang malapit daw sa Diyos, pero nasa sila ngayon? Nawala ang mga prinsipyo na tunaw ang pagkikipaglaban para sa bayan at mamayan nandun at naging majority ang dating minority. Bakit nila ginawa yun? Para mamanipulate nila at hindi na matuloy ang investigasyon sa Committee Blue Ribbon. Dahil gusto nilang takpan ang involvement nilang lahat sa ghost project ng DPWS na lahat sila talaga ay tumanggap ng mali-mali ang pera. Napakaraming pera niyan kung ginamit sa tamang proyekto, uunlad ang bansang Pilipinas. Actually, ang pinag-uusapan pa lamang ay DPWS. How about the other department of health? Na meron ding pondo, hindi pa napag-uusapan. DPWS pa lang, trilyon na ang nawawala. How about the other department of our government? May mga pondo rin sila at meron din sila mga confidential fund na ang pinag-iinitan nila. Confidential ni Pipi Sara na 125 million na mismong Commission on Audit. Clear ang OBP. Pero pinipilit nilang gawing grounds to impeach ang Pipi Sara Duterte. Ang tunay na dahilan, hindi dahil taong bayan. Ang sabi ni Teperos at ni Luistro, taong bayan daw ang may gusto na ma-impeach. No! No! Hindi kami taong bayan na may gusto ma-impeach dahil ang 125 million ay clear from Commission on Audit. Walang grounds. Kaya hindi dapat ma-impeach. Gusto nyo lang ma-impeach dahil gusto nyo hindi makatakbo sa 2028 national election ang aming pambato na President Sara Duterte. Yun po ang katotohanan. Gusto nilang huwag itong makatakbo. Pinipigilan nila dahil kapag naupo si President Sara Duterte, I will consider she is my president. Pag siya naupo sa palasyo ng Malacanang, ang tunay na pagbabago ng mamamayang Pilipino ay darating sa atin at ating mararanasan. Subok na natin sa Ama, much more sa Anak. Dahil ano ang sabi ni Pangulong Duterte? Mas matapang sa akin yan. At yan ay napatunayan natin nang siya ay mag-resign sa Department of Education na pinipilit nila gumawa daw ng anomalya. Pero hindi po totoo yun. Kaya nag-resign siya dahil ayaw niyang tanggapin ang open ng Malacanang na bawasan ang budget ng Department of Education na under sa kanyang departamento. Matapang talaga ang ating President Sara Duterte. Kaya kapag ito'y naupo, ang lahat ng mga magnanakaw na buwaboy sa kapal ng balat, baboy kung lumaban ng pondo ng bayan, lahat sila pupulutin sa kampungan. Lahat sila makikita natin magdurusa, consequence of sins. Dapat yan ang matayan, pero kulong lang at wala na sa preso. At hindi na natin pagkakatiwalaan yaang mga magnanakaw na yan. Ang problema na lamang natin na nakikita ko ay ang smart magic. Ang smart magic na mandalayan at magic ng bilang ng boto
ng mga kandidato na dapat manalo. Pero kapaligtaran, ang mga nananalo ay walang serbisyo at walang silbi sa bayan namin. Maswerte na lamang tayo. Meron tayong Atty. Respicio, meron tayong Senator Marcoleta, meron tayong Senator Bongo, meron tayong Senator Ronald Bato de la Rosa, na kahit kapiraso lang sila, ipinaglalaban nila ang ating bayan at mamamayan. Kahit outnumber sila, hindi sila natitinag na ipaglaban ang ating bayan at mamamayan. Kaya mga mahal kong kababayan, especially sa mga OFW, sa mga OFW natin na tinaguri ng mga bayani sa mga bagong panahon, huwag kayong mag-alala. Ang pangarap nating Pension Act na isinusulong natin, magtatagumpay tayo dyan. Pag si President Sara Duterte ang naiupo na natin sa Palasyo ng Malacanang. Ang Pension Act ng mga retired OFW na hanggang ngayon hindi pa rin na-aprobahan na ipinaglaban ko bilang OFW at leader ako. Pero bigo hanggang ngayon wala pa. Pero sabi ko nga, kapag si Ma'am Sara Duterte na ang ating Pangulo, yung Pension Act plan na isinusulong natin mga OFW na lahat ng retiree ay magkakaroon ng pensyon. Bukod tangi, sabi nila, bayani sa makabagong panahon. Kapag bayani ka sa makabagong panahon, dapat entitled ka for pension. Bayani ka eh, kaya dapat. Bakit nga ba natawag na bayani ang mga OFW? Samantalang hindi naman tayo pumatay para maligtas ang magkaroon ng kalayaan. Naging bayani ang ating mga OFW dahil we are economic soldier. Kami po ang mga sundalo ng ekonomiya na kung hindi dahil sa aming mga remittance, bagsak ang Pilipinas sa totoo lang. Pero dahil sa mga dollar, milyon-milyon dollar every year na pumapasok sa bansang Pilipinas, nakakasurvive ang ekonomiya ng ating bansa. Kaya maraming salamat, saludo sa mga OFW sa iba't ibang panig na mundo. Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat po. Kuya King, ikaw na. Thank you. God bless. Mabuhay ka, Ferdinando. Binamit ko po na bago na pala na kanyang sa Caloocan. Nagmula pa, ang ating pong huli nagsalita ay mula ma'am sa Caloocan. At ang kami nang nagsalita, Vice Mayor ng Isabela. Ngayon, parang ano na to, buong Pilipinas na po. Parang nasa isip nila kung sino naman ang susunod natin tatawagin upang magsalita. Ito po yung pati ng Mindanao, Mindanao ba? Yes, Mindanao. Kasi nilinaw ko lang, itinuro ko sa ating eskwelahan. Mindanao, tama ka, absent po ako noon. Kasi tawagin na natin, ma'am. Hindi po, mula sa probinsya ng Sarangani, Congressman King. Pwede ba? Palakpakan po natin! Diba? Para artistahin talaga ang mga bisita nito. Kaya hindi po nagkamali ito na ako imbitahin. Ha? Asep, ganun pa. Sa ating kagalang-galang na leader dito sa bayan ng Muntinlupa, Attorney Leong Garing, ang ating Deputy Secretary General ng NCR, PDP Laban. Palakpakan natin. Sa lahat ng mga PDP Laban members and officers, magandang hapon sa inyong lahat. Sa ating mahal na Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela, Vice Mayor Harold Respicio. Sa ating DRS founder, Kuya Unin, Kuya, may hapon din mo. DRS, mabuhay ka! Sa ating mga sulit na mga vloggers ni Tatay Digong na lumalaban kasama ko almost 2 years na
at dito pa rin kayo. Of course, sa inyong lahat na mga senior citizen, kayo ang nagbibigay sa amin ng lakas. Lalo na sa akin na wala na akong mama, wala na akong papa as early as high school. Pero nakita ko habang sumasali ako sa rally mula sa Batasan, papunta sa Senado, sa EDSA, kahit sa Liwasan Bonifacio, andoon nakikita ko ang mga senior citizen. Mga kabataan, na dapat kayo ang nasa bahay at nagpapahinga. Kayo ang nagbibigay ng challenge sa aming mga kabataan na lumaban pa para sa aming bayan. Dahil how much more kayo sa edad nyo lumalaban, how much more kami mga kabataan na galing sa Mindanao. Ako ang boses ng taga Mindanao. Alam niyo naman siguro na ang bayan ko sa Clan Sarangani Province ay ang kapital, kundi ang sentro ng 7.8 magnitude earthquake. Yesterday was my 22nd day na araw-araw akong pupunta sa mga kabundukan para magserbisyo sa ating mga kababayan. Pero, bakit andito ako ngayon sa Manila? Hindi ko iniwan ang aking mga kababayan sa Glan. Pero, alam ko, ang pinaglalaban natin dito sa Manila ay may epekto pati sa Mindanao. Kahit sobrang mahal na ang ticket from Jensen to Manila, hindi ko yan iniintindi. Sabi nga ng mga kasamahan ko kagabi doon sa Liwasan, Sir King or Congressman King, andito ka na naman. Sabi ko, iniwan ko ang bayan ko ng Clan Sarangani, ang probinsya ng Sarangani, dahil mahal ko kayong nagmamahal kay Inay Sara! Nagmamahal sa ninong ko na si Tatay Digong. Alam ko, nakapanood si Vice Presidente Inay Sara Duterte ngayon sa ating ginagawa. Dahil ang gusto ni Vice Presidente Inay Sara, itong mga ganitong mga pagsasaling pwersa ng lahat ng mga komunidad. Ito ang gusto niya, yung mga maliliit na tao, magsama-sama, hindi politisyan! Gusto ni VP Inay Sara, makita ang mga PWD, makita ang senior citizen, makita ang kababaihan, makikita ang mga riders team at mga vlogger na hindi nababayaran ng mga na gobyerno ng Pilipinas. Kaming taga Mindanao, kung ang Malacanang lang nasa Mindanao, kaya namin magsama-sama 1 milyon, 2 milyon sa isang araw. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Darating tayo dyan dahil kumukulo na ang galit ng bayan at hindi na nasisikmura ninyong mga taga-NCR. Kami nga taga-bundok sa Sarangani Province. Alam nga namin ang mga pangyayari dito sa Manila. How much more kayo? Kaya andito kayo? Kaya hindi kayo nagsasawa. Kahit wala na kayo pamasahe, sumasama pa rin kayo sa mga rally. Ako, at saka si Atty., hindi kami pinalag last eleksyon dahil wala kaming pera. Ang taong bayan ang nasa likod namin. Pero, hindi kami magsasawang sumusuporta sa taong bayan kahit sa personal naming pera. Dahil yun ang tinuro at yun ang ating nakikita kay Tatay Digong. Na walang politika-politika, kundi pagmamahal sa bayan. Just think of it. Magbiyahe pa ako from Mindanao just to be here with you. Dahil gusto ko ipakita sa inyo na mahal kayo ng taga Mindanao. At kaming taga Mindanao, mahal ng taga Muntinlupa. Huwag kayong mawala ng pag-asa.
Dahil every time na makikita kayo, makikita niyo ako, may pag-asa ang bayan ng Pilipinas. Yung sinakayan ko ng taxi kahapon, dahil sobrang maingay kami ni Kuya Ferdy. Sabi ko kay Ferdy, huwag kang maingay dyan. Baka NBI na yan, driver na yan. Didiretso tayo sa NBI. Sabi ng Ferdy, bahala yan siya. Siguro uminit din ang kanyang dugo. Sabi niya, Duterte ako! Hindi mo ba alam? Sa mabuhay ang lahat ng mga Grab driver, taxi driver, mga pedicab driver. Dahil sila ay Duterte, wala lang silang tsansa na sumama sa ating rally dahil naghahanap buhay sila. Pero sabi ng mga driver, Sir, bigyan nyo lang kami ng chance na makita na magkakaisa ulit ang mga sulit Duterte. Kami ay mag-stop ng aming pamasahero at sasama kami sa inyo. So ang challenge ngayon sa inyo, hindi sa amin sa Mindanao, dahil wala mang barko papunta dito. Wala din yung plano. Ang challenge ko sa inyo sa NCR, mula sa Isabela hanggang dito sa Muntinlupa, magsama-sama tayo at hitayin natin ang tamang panahon na tayo'y nasusuka na at tayo'y hindi na kaya lunukin ang kanilang panggagago sa ating mga ordinaryong mga kababayan dito sa Pilipinas. Ang mga OFW, galit na galit na! Minsan, nakakaintindi na ang mga amo nila. Minsan, nagtatrabaho na wala na sa mood dahil nga iniisip ang bayan natin sa Pilipinas. Napansin niyo ba? Halos wala nang respeto ang ibang bansa sa Pilipinas. Na-feel ko yan last 2 weeks ago. Nang nilindol kami sa Glan, 7.8 magnitude earthquake. Umabot pa ng ilang araw before nag-aksyon ang United Arab Emirates. Umabot pa ng ilang araw before dumating ang China, before dumating ang ibang bansa. Nakita ko doon, sabi ko, iba sa panahon ng ninong ko, kay Tatay Nico. Ngayon ang lindol, ngayon ang baha, bukas andyan na ang eroplano ng ibang bansa nasa airport na ng NIA. Hindi nyo napansin? Iba ang gobyerno ng Duterte kaysa sa Marcos na mga gobyerno. Tama ba? Nakikita nyo naman yan. Hindi naman ako nagsisinungaling. Hindi nyo napansin yun? Walang eroplanong lumapag dahil takot ang taga-ibang bansa, baka kung lumapag, baka mabenta pa sa mga karatig market natin at saka sa mga palengke. Dahil wala silang tiwala sa ating gobyerno ngayon. Totoo! Totoo! Yan. Hindi lang ako makulong, kasama kayo. So, sa mga kababayan ko dito sa Muntinlupa, hindi kayo nag-iisa. Habang tumatayo kayo, habang lumalaban kayo, may respisyo na lumalaban, mananalo tayo sa bandang huli. Mananalo ang kabutihan laban sa kasamaan. Sa bandila ng Pilipinas, ang Diyos ay nasa likod natin. Pero kung bandila na pula, bandila na itim, bandila na blue, ang demonyo ang nasa likod nila. Tama hindi? Nakakita ka ba ng isang watawat na winawagay-wagay nila? Napansin nyo ba? Last June 12, meron bang masayang independence sa inyo? Yan pala eh. Ako nga eh, natamaan na doon ng lindol. Pero, ang flag ko sa Glan, Sarangani Province, lumayang layway. Sa Bisaya? Di winawagayway ko pa rin. Kaya alam ko, kung walang flag sa araw na yun, maraming patay sa amin sa Mindanao.
flag ceremony yung mga bata. Dahil kung walang flag ceremony, ang daming patay sa Davao Region. Ang daming patay sa Sarangani Bagay, sa General Santos. Itong flag na yan, hindi pa rin tayo pinataligtad ng ating mahal na Diyos. Mahal tayo ng ating bayan. Hindi pa rin nasasayang ang mga heroes na namatay. Hindi pa rin nasayang ang buhay nila. Dahil ikaw, nakaupo ka pa rin dyan. Ako, tumatayo pa rin. Lumalaban para sa bayan. Kung hindi nga ako takot dahil galing sa Mindanao, how much more sa inyo, taga-Munting Lupa? Malapit na kayo kung saan